Ang ina ang inakusahan ng pagpatay sa anak at tangkang pagpatay sa isa pang anak at sa nobyo gamit ang lasong alak noong hapunan ng Thanksgiving ay humihiling na makalaya sa kulungan. Hindi namin ito inasahan. Dagdag pa. Mahal ko pa rin ang babaeng nakasama ko noon. Mahal ko pa rin ang babaeng nagsilang ng anak ko. Ang babaeng nasa korte ngayon ay nararapat mamatay. Iyan ang ama ng batang babae na di umano'y uminom ng alak at nasawi. Ang kanyang ina, Gudrun Linda Jean Casper Lining-Kugel. Hindi lang siya kinasuhan ng pagpatay at tangkang pagpatay noong Thanksgiving. May bago akong impormasyon kung paano niya raw pinatay ang isang lalaki noong 2007 at may isa pang malaking revelasyon. Ayon sa mga autoridad na ibang estado, iniimbestigahan din nila ang pagkamatay ng dating asawa ni Gudrun. Nasa on the case tayo, hatid ng Law and Crime. Ako, si Chris Stewart. Marami tayong pag-uusapan. Ipapakita ko ang mga text message na di umani ipinadala ni Gudrun Linda Jean Casper Lining-Kugel sa ama ng batang babaeng di umani pinatay niya. Bago pa maaresto si Gudrun, nagtatanong na siya tungkol sa life insurance. Bago natin talakayin yan, gusto ko munang pag-usapan ang musyon ng kanyang grupo na humihiling na payagan siyang makalaya bago ang paglilitis. Ayon sa depensa ng 52 taong gulang na akusada ng siya'y arestuhin noong Enero dahil sa maraming kasong pagpatay, nagpapasuso pa siya sa kanyang 3 taong gulang na anak at nais niya itong ipagpatuloy. Nakalagay din sa mga dokumento na may anak siyang 8 taong gulang. Narito ang larawan ni Gudrun Linda Jean Casper Lining-Kugel sa Cordon, North Carolina, ayon sa WLOS-TV. Nakangiti siya habang pumapasok sa korte. Kinasuhan siya ng first-degree murder, 2 bilang ng first-degree attempted murder, at 3 bilang ng pamamahagi ng ipinagbabawal na pagkain at inumin dahil sa ginawa niya noong Thanksgiving 2025. Nahaharap pa siya sa kasong pagpatay kaugnay sa pagkamatay ng lalaki noong 2007. Nakilala ko siya bilang Linda Jean Casper. Hindi ko alam kung saan galing ang Gudrun at Lining-Kugel na yan. Si Travis Peterson ay taga-Wisconsin at ama ni Lila Levis, 32 taong gulang na anak ni Gudrun Linda Jean Casper Lining-Kugel, na siyang namatay umano dahil sa alak na ibinigay ng ina noong Thanksgiving. Ito ang litrato na pinadala ni Travis nung dumalaw sa kanyang anak niya sa Wisconsin noong nakaraang tag-init. Narito ang mga larawang ibinahagi niya na nagpapakita kina Travis, Gudrun at Lila bilang batang pamilya noong unang bahagi ng dekada 90. Sabi niya, naghiwalay din sila at hindi kailanman nagpakasal. Pagkaalis ni Gudrun at Lila noon bata pa si Lila papuntang North Carolina, tatawagin ko na ang akusado bilang Gudrun dahil yun na ang kanyang legal na pangalan ngayon. Ganon din ang tawag sa kanya ng korte. Pero sabi ni Travis, kilala niya ito bilang Linda. Marami ring ibinahagi si Travis sa amin. At ipapakita ko sa inyo ang mga text message na sinasabi niyang ipinadala sa kanya ni Gudrun matapos mamatay ang kanyang anak na babae sa ilang sandali. Nangyari ito bago pa maaresto si Gudrun. At meron siyang isang particular na tanong tungkol sa pera na di umano'y para kay Travis. Bago ko talakayin yon, ipapaliwanag ko muna ang ilang bagong detalye na natutunan namin at ilalahad ang kasong ito ayon sa nalalaman ni Travis. Sinabi niyang maaga noong Bisyembre nakaraang taon, siya tinawagan ng babaeng si Linda, ina ng kanilang anak, na bigla raw tumawag. Nalaman ko ang pagkamatay ni Lila noong Disyembre, 2 ng tawagan ako ni Linda. Mayroon akong hindi kilalang numero mula sa North Carolina, kaya sinagot ko na lang ito. Pagkarinig ko pa lang ang boses niya, hindi ko na kailangan pang ipakilala niya ang sarili niya. Gusto lang niyang malaman kung kailan ako matatapos sa trabaho pagkatapos ng konting kwentuhan. At sabi ko, hindi, anong meron? Gusto niyang maghintay ako matapos ang trabaho. Pero sabi ko, hindi ka tatawag sa akin ng ganun. Ano na nangyayari? Medyo natagalan, pero sa wakas sinabi niyang patay na si Lila. Alam ng lahat sa departamento na huwag lumapit sa desk ko dahil hindi ko na kinaya. Noong panahong yon, wala pang kaso si Gudrun. Inaresto lang siya pagkalipas ng ilang linggo noong Enero 16. Bukod sa pag-usap kay Travis para sa episode na ito, may mga bago rin akong na-unseal na search warrant na naglalaman ng sabi ng pulisya tungkol sa di umano'y nangyari nung malagim na Thanksgiving dinner. Balikan natin ang hapunang yon. Nobyembre, 3 ko nagtipon ng pamilya sa bahay ni Gudrun sa Schmidt Terrace, Hendersonville, North Carolina.
malapit sa Asheville. Kaya sa hapag, may humigit kumulang 12 tao, kabilang si Gudrin at ang 32 anyos niyang anak na si Lila Levis. Nandyan din ang isa pang anak ni Gudrin, ang pangalan niya ay Mia, at kasama rin si Mia ang kanyang nobyo na si Richard. Ngayon, may dalawa pang lalaki na nandoon na binanggit sa search warrant. Ang pangalan ng isang lalaki ay Landon, at isinulat ng pulisya na tinutukoy siya ni Gudrin bilang kanyang nobyo. Pero may isa pang lalaki ron. Ang pangalan niya ay Jeffrey. Sinabi ni Mia, anak ni Gudrin, na si Jeffrey ang nobyo ng ina niya. Kaya interesting ang dinamika nila. Mayong hapunan, may ilang miyembro ng grupo ang uminom ng wine. Kinagabihan, nagsimulang sumakit ang pakiramdam ni Richard, nobyo ng anak ni Gudrin na si Mia. Ito rin ang ibinalita ni Gudrin kay Travis tungkol sa anak nilang si Lila. Hindi siya nagsabi ng marami tungkol sa araw maliban sa pagkatapos umuwi ni Lila. Tumawag siya matapos tumawid sa bundok. At mga 1 oras o 2 oras na biyahe yon, depende sa kondisyon, na si Lila ay nakakaramdam ng sakit para lang malaman kung may iba pa sa pagtitipon na nakakaramdam din ng sakit. Alam mo na mga sintomas na parang trangkaso, masamang sikmura at iba pa. Sinabi niya na kinabukasan, tinext at tinawagan niya si Lila, pero di siya sinagot. Kaya tinawagan niya ang pulis. Doon siya natagpuang patay sa bahay niya. Ayon sa ulat, sinabi ni Gudrin sa autoridad na sina Lila, Mia at Richard ay uminom mula sa parehong bote ng alak. Sa dokumento, si Mia ay sumubok ng alak, ngunit niluwa ito dahil may kakaibang lasa. Nagpatuloy sina Lila at Richard sa pag-inom ng alak. Sa investigasyon, nalaman na silang tatlo ay uminom ng chemical na acetonitrile. Sabi ng Centers for Disease Control and Prevention at EPA, ito ay malinaw, walang kulay na likido na maaaring gamitin bilang pantunaw para sa mga bateryang lithium. Kapag napasok ito sa katawan, maaari itong maging cyanide, isang posibleng nakamamatay na lason. Malinaw ang sabi ng mga ahensya na ang chemical na ito ay nakakalason, nagdudulot ng pananakit ng ulo, pagduduwal, at maaring ikamatay kapag nalunok. Kaya napakadelikado ito. Patay na si Lila noong Disyembre. Isa si Richard ang nobyo ay na-ospital dahil masama ang pakiramdam niya. Halos 1 linggo siyang nanatili roon bago pinalabas. Sabi ng pulisya, lumabas sa dugo ni Richard ang nakalalasong antas ng cyanide at umabot siya sa level 10. Ayon sa mga doktor, ang antas na 0.2 hanggang 5 ay itinuturing ng nakalalason sa chemical na ito. Ngayon, sinabi ni Mia sa pulisya na ang kanyang ina ang di umano'y kumuha ng bote ng alak at inihain ito sa lahat sa hapunan. Akala niya, bukas na ang bote ng alak at baka nabawasan na ito ng kaunti. Sinabi ni Travis amang nakatira sa Wisconsin na pumunta siya sa libing ng anak matapos tawagan ni Gudrin at sabihing namatay ito sa sakit at natagpuang patay sa bahay pagkatapos ng hapunan ng Thanksgiving. Pero nung panahon na yon, nang pumunta siya sa libing, wala pang kinakaharap na kaso si Gudrin. At inilarawan niya ito bilang ang naging interaksyon nila na iyon ang unang beses niyang nakita muli ang babaeng kilala niya bilang Linda mula pa noong mga taon na ang nakalipas nang pumunta siya sa graduation ng kanilang anak sa high school, ayon sa kanya. Sinubukan kong makipagkita sa kanya bago pa man para sana matanong ko siya ng sarilinan. Hindi ko na itanong lahat ng gusto ko sanang itanong, pero hindi ko alam kung binabago ko na ang kasaysayan. Hindi ko alam kung ako ay. Nag-imbento na lang dito, pero nung kinausap ko siya, parang wala siya doon. Parang matigas at walang emosyon siya. At kapag niyayakap ko siya, parang niyayakap ko lang ang isang tabla. Nakita ni Travis nakakaiba ang ugali na yon. At mukhang napansin din ng mga pulis na kakaiba ang kilos ni Gudrin. Sabi ni Mia, hindi uminom ng alak ang nanay niya dahil allergic ito sa ubas. Ngayon, naging bukas si Gudrin sa mga autoridad na posibleng may kaugnayan ang alak sa pagkamatay ng anak niya. Ayon sa mga search warrant na isinapubliko na. Ayon sa doktor, pumunta si Gudrin sa ospital at sinabi niyang ang alak ay nakaimbak malapit sa mga chemical sa kanilang kamalig, kasama ang lason sa daga. Narito ang mga larawang nakuha mula sa kanyang telepono na kasama sa mga search warrant na sinusuri ng mga pulis. Bago magapunan, sinabi ng autoridad na nag-search si Gudrin ng ano mangyayari kung aksidenteng malunok ang acetonitrile. Sa panayam ng pulisya, sinabi ng pulisya na sinabi ni Gudrin na si Tito Dan na nakatira sa kanyang bahay ang bumili ng chemical sa eBay. Hindi malinaw kung sino siya. Sinabi niya na ang dahilan kung bakit hindi niya ito mabili ng sarili niya
ay dahil nagkaproblema siya sa paglogin sa Amazon at eBay. Sinabi rin ng pulisya na sinabi ni Goodrin sa kanila na ang alak ay nakaimbak sa lugar kung saan naglalaro ang mga bata at maaaring sa kanyang salita, naabot nila ito. May isang sarhento doon na tumawag sa akin at tinanong ako ng ilang mga tanong at paulit-ulit niyang tinatanong, sigurado ka bang ikaw ang biological na ama ni Lila? At sabi ko, bakit naman hindi ako? Hindi naman ako si Raulo. Oh, si Lila ang anak ko. At sinabi nila sa akin na sinabi ni Lynn na ang 2 taong gulang niyang anak na si Beatrice ang naglagay ng lason sa alak. Hindi, nakakita ka na ba ng 2 taong gulang na naglilipat ng laman mula sa isang lalagyan sa iba pa? Hindi, imposible yon. Pero ang isang bagay talaga na nakumbinsi akong siya ay may sala. Sinabi niya sa pulis na ang biological na ama ni Lila, bago ipinanganak si Lila, nagte-test drive ng kotse. Gusto ko lang masigurado na tama ang intindi ko. Nagte-test drive ng kotse at naaksidente ng malala. Kaya naparalisa siya mula leeg pababa. Pagkalipas ng ilang panahon, sinabi niya kay Linda na ayaw niyang mahirapan ito sa sitwasyon nila at nagpakamatay siya. At pagkatapos, inampon si Lila ng kapatid ng tunay niyang ama dahil ayaw niyang lumaki si Lita na walang ama. Ngayon, suriin natin ang mga text na sinasabing natanggap ni Travis mula kay Goodrin bago siya maaresto. Ayon kay Travis, matapos mamatay si Lila, nag-text si Goodrin at tinanong kung may life insurance si Lila sa kanyang pangalan. Ayon sa kanya, sinabi ni Goodrin, ayokong may makaligtaan akong dapat gawin para sa kanya. Sabi ni Travis, nagpadala siya ng cheque kay Goodrin para makatulong sa gastos sa libing ng anak nilang babae. Sabi ni Travis, nag-text siya kay Goodrin nung huling bahagi ng Enero para hanapin ang death certificate ng anak nila, pero hindi siya sinagot. Ito ay mga pahayag niya na di pa beripikado ng pulisya. Naaresto si Linda noong Enero 16, kaya hindi ako nakatanggap ng sagot na text mula sa kanya. At pagkatapos, isa sa mga artikulo ay mayroong numero ng pulisya ng Hendersonville. Isa pang artikulo binanggit ang posibleng eskema sa life insurance. At tiningnan ko ang mga text na kami ni Linda ay nagpapalitan pabalik-balik. At isa sa mga iyon ay nagtatanong siya tungkol sa life insurance na inilagay ng nanay at tatay ko kay Lila. Pero iyon ay nung ipinanganak siya nung 93. Sa tingin ko, nung nag-1 taon siya, binigay na nila yon sa amin. Ipinyera namin yon dahil kailangan namin ng pera at sinabi ko yon sa kanya. Pinilit niya akong tanungin ulit sina nanay at tatay, kaya ginawa ko. Kinumpirma nila ang kwento ko maliban sa sinabi ni nanay na ako raw ang may life insurance, hindi si Laila. Kaya kailangan kong maniwala kay nanay tungkol doon. Gaano katagal mula nang tinanong niya ang tungkol sa life insurance? Oh! Maaga hanggang kalagitnaan ng Disyembre pagkatapos kong bumalik sa libing. Wala pang komento ang mga autoridad tungkol sa posibleng motibo sa kasong ito. Sabi ni Travis, sa pagkakaalam niya, maayos ang relasyon ni Laila sa kanyang ina, kaya lalong naging misteryo ito. Sa araw-araw hindi ko masasabi, pero ayon sa kwento niya, malapit sila sa isa't isa. Pinag-iisipan ni Laila ang pagbili ng lupa sa North Carolina at ipapagawa niya sa kanyang ina ang bahay. At wala namang kahit anong palatandaan na may problema sa pagitan nila. Sinasabi ko kay Lila na mahal ko pa rin ang nanay niya at sagot niya, oo, alam ko. Hindi naman iisipin ng karamihan na may partner o kakilala sila na kayang gawin ng mga inaakusa ng pulis sa kanya. Pero halimbawa, may nakita ka ba sa nakaraan niya o noong magkakilala pa kayo, naiisipin mong hahantong tayo sa ganito ngayon?
Hindi ko talaga inakala kahit kailan na mangyayari ito. Sa totoo lang, ipinagtatanggol ko pa sana si Laila o si Linda ngayon laban sa lahat ng mga paratang na ito kung hindi lang dahil sa truth. 2 o 3 bagay ang sinabi sa akin ng pulis na sinabi raw niya sa kanila sa interogasyon. Ang di umanay pagpatay kay Lila ay hindi lang ang tanging kaso na ibinibintang kay Gudrin. Sabi ng pulisya, noong 2007, natagpuan daw ni Gudrin ang isang lalaking nagngangalang Misha Schmidt. Pinatawag din siyang Michael at natagpuan siyang patay sa camper sa lupang tinitirhan na yun ni Gudrin sa lugar ng Thanksgiving dinner. Si Schmidt ang may-ari ng lupa. Nakatira si Gudrin sa bahay na nasa property na yon. Sinabi niya noon sa pulisya na si Smith ay alkoholiko at gumagamit ng droga. 2 araw bago yon nang muling makita ni Gudrin si Schmidt noong nag-inuman sila. Ayon sa pulisya, lumabas sa autopsya na namatay si Schmidt dahil sa acetanitrile poisoning. Parehong chemical na nakita sa katawan ng anak niyang namatay at sa nobyo ng anak niya na dinala sa ospital. Ang antas ni Schmidt ay 300. Hindi malinaw kung bakit nailang kinasuhan si Gudrin kaugnay ng krimeng ito matapos halos 20 taon. Noong 2007, kawili-wili ang bahagi ng search warrant na binuksan. Isinulat ng mga autoridad na sinabi ng isang insurance company na may kumuha ng life insurance policy 5 araw bago namatay si Schmidt. Sinabi rin nila na ang paglalarawan sa kanya sa aplikasyon ay hindi tugma sa ibinigay sa medical examiner. Ayon sa pulisya, nakatanggap ng $100,000 ang asawa ni Schmidt mula sa policy matapos siyang mamatay. Hindi pa rin tiyak kung nasaan ang asawa niya ngayon. Meron din tayong bagong impormasyon na ang mga autoridad sa ibang estado ay muling tinitingnan ang pagkamatay ng isang lalaki na minsang naging asawa ni Gudrin Linda. Si Jean Casper Lining Kugel at ang kanyang pagkamatay ay noong 2017. Iniulat ng Hendersonville Lightning sa North Carolina na muling iniimbestigahan ng pulisya sa Sawyer County, Wisconsin ang pagkamatay ni Elroy Lund Jr. na namatay sa edad 70 noong 2017 habang kasal kay Gudrin na 28 taon na mas bata sa kanya. Ayon sa pahayagan, may issue sa kalusugan si Lund, kaya hindi tinuring na kahina-hinala ang kanyang pagkamatay. Ngunit ayon sa pahayagan, dahil sa mga kaso at paratang na kinakaharap na yun ni Gudrin sa North Carolina, muling binubuksan ng mga autoridad sa Sawyer County ang kasong ito. Tandaan, hindi pa nasasampahan ng kaso si Gudrin kaugnay sa pagkamatay ng lalaking yon. Ngayon, nabanggit ni Travis ang ilang mahalagang tanong tungkol kay Gudrin at sa kanyang nakaraan sa aming pag-uusap. Mukhang gusto ni Gudrin magtagumpay bilang restaurateur sa Asheville, North Carolina. Noong 2016, inilatahala ng The Mountain Express ang isang artikulo kung saan ininterview si Gudrin tungkol sa pagsisimula ng pagpaplano ng Patent Public House noong Hulyo 2013 kasama ang kanyang mga managing partner. Narito ang mga larawang natira mula sa Instagram ng dating restaurant. Sa artikulo, sinabi ni Gudrun na nagtrabaho na siya mula 13 taong gulang at nagmamay-ari ng labahan. Kailangan kong matuto ng patakbuhin ng negosyo at ayusin ang mga makina. Magandang karanasan ito, sabi niya. Ayon sa artikulo, nakapagbukas na siya ng 6 na restaurant at bar sa bansa. Hindi tiyak kung saan ang mga restaurant na yon. Ayon sa artikulo, sinabi ni Gudrun na ang kanyang restaurant ay hango sa ginhawa, pagkain, at serbesang hatid ng mga European public house na kinalakihan niya. Sinabi niyang naglakbay siya mula Minnesota at Wisconsin papuntang Germany nung bata pa siya. Naalala mong kinuwestiyon ni Travis ang pangalan niya dahil Linda ang alam niyang pangalan nito nung magkasama pa sila. Iniulat ng Hendersonville Lightning na binago niya ang pangalan niya sa Gudrin Linda Jean Casper Lining Kugel noong Oktubre 2004. Sa alam ko, hindi pa siya nakapunta sa Alemanya. Nung kasama ko siya, ang pamilya niya, ang nanay at tatay niya ay taga Spring Valley, Wisconsin. Lumipat sila sa Exland para magpatakbo ng labahan doon. Itinuturing silang dayuhan ng mga taga roon, kaya bihirang pumunta sa labahan ang mga taga roon. Nang maibenta nila ang labahan sa isang taga roon, doon lang ito umunlad. Iyan ang kwentong narinig ko sa kanila. Pero base sa mga nababasa ko sa diaryo at sa iba pang mga pinagkukunan ko, hindi ko na alam kung ano ang paniniwalaan ko. Hindi to ang babaeng kasama ko. Hindi na siya ang babaeng mahal ko ngayon. Ang babaeng nagluwal ng anak namin. Talagang kamangha-mangha yun.
Alam ko na siya, ibig kong sabihin, malinaw naman na siya ang ina ng anak mo. Iba talaga yon kumpara sa mga relasyon mo sa ibang tao. Pero kahit sa kabila ng lahat ng ito, tulad ng nakikita mo, alam mo kung ano ang ibinibintang sa kanya, yung mga larawan niya sa korte. Mahal mo pa rin ba siya? Mahal ko pa rin yung babaeng nakasama ko noon. Mahal ko pa rin yung babaeng nagluwal ng anak ko. Yung babaeng nasa korte ngayon ay nararapat lang mamatay. Mabibigat ang mga salitang yan para tapusin ang usapan kay Travis. Sabi ng mga piskal, hindi nila itutulak ang parusang kamatayan dito. At mahalagang tandaan na si Gudrin ay itinuturing na inosente at lahat ng pinag-uusapan natin ay mga paratang pa lamang sa ngayon. Muling tatalakayin sa korte ang kaso ni Gudrin sa Mayo 11 para repasuhin ang mosyon ng depensa na humihiling ng pansamantalang paglaya bago paglilitis. Ngayon, bukod sa sinabi ni Gudrin na gusto niyang ipagpatuloy ang pagpapasuso sa kanyang 3 taong gulang na anak bilang dahilan kung bakit hindi siya dapat makulong, sinabi rin ng kanyang depensa na siya ay may mga kondisyong medikal at ang pananatili niya sa kulungan bago ang paglilitis ay naglalagay sa kanyang kalusugan sa panganib. At iginiit din nila ng mga paratang na kinakaharap niya sa ngayon ay nakabatay lamang sa hindi tuwirang ebidensya at partikular ang mga paratang ayon sa kanila. At hindi nagpapakita na siya ay isang pangkalahatang panganib sa publiko. Kasama natin ngayon mula North Carolina si Jason St. Aubin, isang criminal defense lawyer para pag-usapan ito. Alam ko na kakasimula mo lang ng St. Aubin Law. Mahigit 20 taon ka na sa larangang ito at di ko alam kung ilang kasong tulad nito ang nakita mo. Mukhang maraming magkakaugnay na detalye sa kasong ito. Marami pa rin mga tanong sa puntong ito habang patuloy tayong nakakakuha ng impormasyon mula sa mga autoridad. Habang inilalabas ang mga search warrants at mas marami pang dokumento ang binubuksan sa publiko. Sa puntong ito, ano ang unang pumapasok sa isip mo kapag tinitingnan mo ang kaso laban kay Lining Kugel at kung gaano kalakas ang kaso ng mga piskal sa ngayon? Ang tanong na yan ay tumatama sa pinakapuso ng bawat kaso ng pagpatay. Gaano kalakas ang kaso? At ang nakataintrigang bagay tungkol sa mga ganitong uri ng kaso ay na sa kahit anong kaso kung saan ang sinasabing ginamit na sandata ay lason. Napakabihira na magkakaroon ka ng totoong tinatawag nilang direktang ebidensya ng pagkalason na yon. Ibig sabihin, sobrang bihira lang talaga, maliban na lang kung talagang palpak yung tao sa paglalason na makikita silang ibinubuhos yung lason sa kahit anong bagay na iinumin o kakainin ng biktima. Kadalasan sa ganitong kaso, hindi tuwirang ebidensya ang meron tayo. Ang circumstantial evidence ay tawag sa mga bagay na hindi mo direktang nakikita pero posibleng totoo. Habang dumarami ang circumstantial evidence sa kaso, mas madaling ipersige ito. Pantay lang din ang bigat ng tingin ng batas sa dalawang iyon. Kahit walang nakakita, hindi ibig sabihin hindi natin kayang patunayan na nangyari talaga yon. At sa isang kasong tulad nito, sinasabing nangyari ang pagkalason habang may hapunan na dinaluhan ng mga nasa 2 katao at hindi bababa sa 6 sa kanila ang posibleng uminom ng sinasabing alak na may lason. Lalong lumalakas ang kaso habang dumarami ang sangkot. At para sa akin, ito ang natataning detalye dito. Alam ko na may mga prosecutor no na nagsabi anong mangyayari kung aksidente kung malunok ang acetonitrile sa search history niya. Sinasabi nilang hinanap yun bago hapunan na naiintindihan ko. Bilang prosecutor, ipapakita mo yun sa korte at maraming hurado ang magsasabing, sige, parang nabubuo na sa isip ko ang posibleng mangyari rito. Isa kang criminal defense attorney. Paano mo yun sasalungatin? Alam mo paano mo sa isang kasong gaya niyan, sasalungatin ang ebidensyang yon kung ipapakita yon. Una sa lahat, normal lang ang ganyang reaksyon. Marami pang iba. Sa tingin ko, bilang isang hurado, maisip ko, mukhang doon na pupunta ang usapan. Oo. Sa tingin ko, maraming bagay na nagpapalabo sa mga issues sa kasong ito. Simula pa lang sa katotohanan mahirap talagang ihiwalay ito mula sa dating niyang paratang na malamang ay isasama rin dito sa kasalukuyang paratang. Isa sa mga isyong haharapin mo bilang isang abogadong depensa sa kasong ito ay ang tinatawag nilang 4 o 4B na ebidensya. Mula isang numero at isang letra na sa simpleng salita ay nangangahulugan lang na ang dating paratang na gumamit siya ng lason para saktan ng ibang tao
ay malamang na iuugnay sa kasong ito at gagamitin bilang ebidensya. Kaya mas pinapahirap nito ang sitwasyon. Pero pagdating sa kanyang search history, sa tingin ko sa panahon na yon, lahat ng tao ay may search history sa kanilang mga device. Lahat ay may mga bagay na naka-record sa kanilang search history. Tuwing may voir dire o pagpili ng hurado, lagi kong tinatanong, alam nyo, karamihan ay ayaw ipakita lahat na nasa search history nila. Dahil baka ibang dahilan ng paghahanap nila kaysa iniisip ng iba. Ang pagkuha ng mga bagay sa labas ng konteksto ay maaring maging napakahirap na bagay. Pwede naman ilagay yon sa tamang konteksto. Kung halimbawa, yung particular na chemical na lumikha ng cyanide ay natagpuan bilang residue sa bote ng alak o kung talagang cyanide ang natagpuan sa dugo ng taong iyon. Ngayon, yung mga word na nabasa at nakita ko, hindi nila binabanggit ang resulta ng medical examiner sa kaso. Pero magiging napakakomplikadong issue yon kung yung particular na substance na yon ang natagpuan sa lugar o kung yung cyanide na nilikha nito ay natagpuan sa dugo. Meron pang ibang depensa at ibang paraan para mailayo ang kliyente mula sa posibleng parusang kamatayan o kahit sa posibleng habambuhay na pagkakakulong sa ilang mga pagkakataon. Kasama rito ang mga depensa tungkol sa mental na kalusugan o iba pang opsyon na maaring magamit o hindi. Iniisip ko rin, kung ikaw ang abogadong tagapagtanggol sa kasong ito, may 12 tao sa mesa. At alam ko na isa sa mga anak niya nakaligtas ang nagsabing si Gudrun ang nagdala ng alak. Pero alam mo, nakatira rin sila sa isang bukirin, parang homestead, na kailangan talaga ng ganitong chemical dahil may mga daga. Sa tingin ko, nabasa ko yon sa isang warrant. Parang alam mo yon, kapag may 12 tao sa isang kwarto, kahit siyang inaakusahan, may pagkakataon talaga ang defense attorney, kahit dito lang sa isang bahagi ng kaso, na magtanim ng pagdududa sa isipan ng mga hurado. Oo, sigurado. Dahil una sa lahat, napakaraming tao doon na maaring may access sa mga chemical na yon, maaring gamitin ang mga chemical na yon. Maaring aksidente lang ito based na rin sa nabasa ko sa warrant na bukas na ang bote at hindi natin alam kung siya bang nagbukas nito o kung may iba pang nagbukas. Siyempre, alam mo, may ilang kahina-hinalang detalye pa rin tulad ng katotohanang hindi niya ininom ang alinman sa alak na yon. Ayon sa anak niya nakaligtas, alam na niyang allergic siya sa alak na yon dahil sa dating karanasan. Kaya, yun ang dahilan kung bakit hindi niya ito ininom. Kaya sa tingin ko, maaaring maging issue rin ang motibo dahil wala naman ako nakikitang dahilan na hindi sila magkasundo ng pamilya niya. Sa lawak na, alam mo yun, magiging mahalagang dahilan ang motibo kung bakit susubukan mong lasunin ang ganito karaming tao. Sa tingin ko kasi, sa sarili nito, marami ka mapag-iisipan kung bakit gagawin ng isang tao ang ganito kalaking bagay. Para sa tanang napakaraming tao kung wala namang motibo para gawin ito. Mukhang pareho lang ang posibilidad, maliban na lang kung may iba pang ebidensya na ipapakita na maaring may mga pagkakataon na aksidente lang talaga ito. Marami pa rin tayong hindi alam ngayon tungkol sa nangyaring dinamika ng pamilya. Patuloy naming sinisiyasat ang pinagmulan ni Gudrun Casper at kung saan siya nagmula. Alam ko na sinubukan niya magbukas ng isang restaurant sa Asheville noong isang panahon. Sa kasong ito noong 2007, ang pangalan ng biktima ay Misha Schmidt. Naisip ko na Michael Schmidt ang pangalan niya sa naunang warrant, kaya parang malabo ang info doon. Subukan mo siyang hanapin. May linya sa lumang diaryo na nagsabing bigla siyang namatay. Sa mga search warrant na ito, nalaman naming may acetonitrile sa kanyang katawan nang siya ay namatay. Ano pa ba ang kailangan mo? Kung ikaw ay isang piskal sa kasong ito, bukod pa sa katotohanan ang koneksyon dito, ay tila yung chemical na yon sa pagitan ng pagkamatay ni Lila Levis. At pagkatapos ay pagkamatay ni Schmidt noong 2007 pa. Kilala ko rin ang isang Misha na pinalitan ang pangalan niya ng Mike. Sa tingin ko, karaniwan lang na palitan ang pangalan na yan. Pero sasabihin ko ito. Isa sa mga napansin ko sa mahigit 20 taon kong pagtatrabaho sa mga kaso marahas na krimen dito sa North Carolina ay ito. Madaming beses, kailangan pa ng isa o dalawang pagkakataon
bago mapansin ng isang piskal. Lalo na kung palihim ang isang tao sa ginagawa niya at sa paraan ng paggawa niya nito. Maraming krimen talaga ang hindi nare-resolve higit pa sa iniisip o gustong malaman ng mga tao. At ang nangyayari ay sa paglipas ng panahon, alam mo yon, kung saan sa isang pagkakataon ay may isang bata na nadadala sa ospital at saka lang mapapansin kapag ang pangalawa ay nadala na rin sa ospital. Doon lang nila naisip na baka magulang ang nananakit sa mga bata. O kapag may isang tao na namatay sa isang misteryoso pero maipapaliwanag na paraan. Kung saan posibleng ayaw nilang ipag-utos na magsagawa ng autopsy or toxicology screen. Sa ganitong pangyayari, tingin ko malarin talaga ang investigasyon nila, kaya ganun ang nararamdaman ko. Ang paglalantad ng kasong iyon, sa tingin ko, ay nagdadala ng isang napaka-interesanteng hamon para sa depensa, pero maaari ring maging hamon para sa prosekusyon. Pagdating naman sa pagsasama ng mga kasong iyon para sabay na latisan. Dahil malaki ang magiging pinsala o pagkiling laban sa taong iyon kung pagsasabayan ng paglilitis. Kaya hindi naman ganoon kataas ang pamantayan kailangan maabot ng isang piskal. Pero sa tingin ko, alam mo, kung ako ang abogado ng depensa, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para mailayo siya sa naunang kaso hanggat maaari. At iyan ang sunod kong tanong. Kasi bilang hurado, parang, sige, tingnan natin ano ang ihahay ng mga piskal. Halimbawa, inakusahan siya ng pagpatay 20 taon na ang laluipas. Tapos makikita mo na lang hapunan ng Thanksgiving. Medyo iba ito kumpara sa kung paano gustong ipakita ng abogado ng depensa kung sakaling umabot ito sa paglilitis. Kaya may ilang tanong ako. Mga tanong, aling kaso ang uunahin mong litisin at magkasabay bang nililitis ang mga kasong yon? Una, masasabi kong kahanga-hangang mga hurado at napakapalad natin na may pinakamahusay tayong sistema ng hustisyang kriminal sa mundo. Kahit nanunood ka ng telebisyon at may tanong o linlangan tungkol sa proseso ng paglilitis ng mga kaso, mayroon tayong pinakamagandang sistema na maaari natin makamit sa tingin ko at dapat tayo maging proud sa ating naitayo. Pero dahil doon, meron tayong mga protection, mga pananggalan at mga bagay na gaya niyan, makakatulong ito sa isang tao sa ganitong sitwasyon na magkaroon ng patas na paglilitis. At sa tingin ko, kung ikaw ang pangunahing piskal, ikaw ituturo mo ang mga pagkakapareho ng mga kaso kahit na magkaiba ang panahon kung kailan ito nangyari. Karaniwan, hindi ito ginagamit para sabihin ginawa mo na ito dati kaya ginawa mo ulit, kundi para ipakita mo'y parehong pattern na nagagana. Kaya hindi malagong isipin o hindi rin imposible na ang taong iyon ay may access o mas maraming alam tungkol sa mga chemical at sitwasyong iyon. Dahil malapit sila sa isang pangyayaring kagaya noon dati, kahit na hindi pa napatunayan na krimen yon laban sa kanila. Kaya madalas itong mangyayari sa mga kaso ng pananakit, madalas din sa mga pagnanakaw, kung saan ang pattern ng isang tao sa paggawa ng isang particular na gawaing ibinibintang sa kanila ay ginagamit laban sa kanila. Ang mga hurado ay maingat na tinuturuan na huwag isipin na ginawa na nila dati, gagawin nila ulit, at magaling sila sa kanilang trabaho. Kukunin nila ang ebidensya niyon at isasaalang-alang kaugnay ng mga kasalukuyang ipinaparatang na ginawa niya noong Thanksgiving. Pero malamang na hindi nila sabay nalilitisin ang dalawang kaso para maiwasan ang anumang pagkiling. Sa totoo lang, mas madali nilang malilitis ang mas bagong kaso na may buhay pang saksi na bihira sa ganitong kaso. Karaniwang pinag-uusapan mo ay isang target lang na maingat na minamanmanan at pinaplano ng isang tao at pinaghahandaan, alam mo yon, para lang sa isang tao na yon. Na makita ito sa isang sitwasyon kung saan posibleng at di umano'y maraming tao ang na-expose sa substansyang ito ay sobrang bihira. Sa palagay ko, hindi ko pa ito nakita maliban sa Tylenol case noong dekada 80. Alam mo nangyari doon, walang pinipili. Pero ito, targetado laban sa higit sa isa. Oo, naalala ko yung Netflix documentary na lumabas yata noong nakaraang taon. Hindi tutulak ng mga piskal ang parusang kamatayan dito. Ano masasabi mo sa desisyong yon kung iisipin kung paanong? Ang North Carolina ay isang estado na may parusang kamatayan. At kadalasan, alam mo na, may mga kaso na talagang itinutulak ng mga piskal ang parusang kamatayan. Ano masasabi mo sa desisyon nilang hindi gawin ito sa kasong ito? Kaya hanggang kamakailan lang ang mga desisyon tungkol sa parusang kamatayan
ay sobrang bihira sa North Carolina. Sa panahon ko sa lugar ng Charlotte, dalawa lang ang naaalala kong kaso na talagang napag-usapan ito. Isa doon ay isang kaso ng pagpatay sa 2 pulis na nangyari noon pamatagal na at tinanggal yon bilang opsyon na lumabas na isa sa mga detective sa kasong yon ay hindi ibinigay ang ebidensya sa depensa. Kaya noon pa man, inalis ito bilang parusa at habang-buhay na pagkakakulong ang naging sentensya sa taong iyon. Nagbago na ang lahat na yon. May bagong batas na pumapayag sa bitay sa halos anumang paraan basta ideklara makataw ng ibang estado. Ibig sabihin nito kung ang isang nahatulang bilanggo na nasa death row ay magdesisyong pumili ng isa sa mga yon o piliin ang isa sa mga yon. O kung hindi kayang ibigay ng estado ang tamang paraan ng bitay gamit ang lethal injection, maaari silang pumili ng ibang uri ng parusa o kaparusahan na death penalty pa rin kabilang ang firing squad o iba pang paraan kahit electrocution. Bago nang ipinasa ang batas na yan noong katapusan ng nakaraang taon. Kaya sa ngayon, wala pang totoong kaso na nagsimula ng umusad kung saan ginamit ang mga paraan iyon o kung saan mas hinihingi ang death penalty ng mga district attorney sa buong estado. Sa palagay ko, hindi pangkaraniwan sa rehiyon ng ating estado ang mga ganitong kaso. Hindi talaga nakakagulat na kahit sa ganitong uri ng kaso, kung saan maraming tao ang umano'y tinarget sa ganong parahan, makikita mo pa rin na hindi pinipili ng estado na ituloy ang paghingi ng death penalty. Mayroon pa rin napakalaking gastos at napakaraming apela at mga bagay na tulad nito na dapat nilang isaalang-alang kung srut ba ito o hindi. Hindi ako nagulat dahil bihira ito mangyari, pero maaari na itong mas madalas mangyari dahil sa nangyari sa estado natin. Oo, titingnan natin ang mangyayari sa kaso. Ibig kong sabihin, alam mo na, parang gas-gas na sabihin, na nakakagulat ang mga paratang. Pero sa tingin ko, kapag binabasa mo ang bawat detalye na lumalabas tuwing tinatalakay natin ito, talagang nakakagulat ang kasong ito. At titingnan natin kung ano ang mangyayari. Jason St. Aubin, abogado ng depensa mula North Carolina, salamat sa pagsama sa amin dito sa Law and Crime. Pinahahalagahan namin ito. Maraming salamat din sa pag-imbita sa akin. Masaya ako makita ka, Chris. Yan na po ang pagtatapos ng On The Case na inihahatid ng Law and Crime. Mag-subscribe po kayo sa amin sa YouTube at Spotify at ngayon ay napapanood na rin kami sa Peacock. Ako po si Chris Stewart. Magkita-kita po tayo sa susunod.